Wala kang kwentang asawa, Francesca. Mamamatay tao ka. Tingnan mo ang ginawa mo kay mama. Ang boses ni Tristan ay tila matalim na humiwa sa katahimikan ng malawak na pasilyo ng kanilang mansyon. Sa mga kamay ni Francesca, ang tray na naglalaman ng mainit na sabaw ng nilagang baka ay nanginginig. Yun ang paboritong luto ng kanyang biyenan na si Doña Consolacion. Maaga siyang gumising matiyagang na malengke at ilang oras na nagbabad sa kusina para lamang amuhin ang matanda na ilang araw na siyang hindi kinakausap. Ang bango ng luya at sariwang gulay ay humahalo sa amoy ng gamot sa loob ng silid, isang malupit na kabalintunaan sa sitwasyong kanyang kinakaharap. Dahan-dahang binitiwan ni Francesca ang tray sa ibabaw ng kalapit na mesa. Ang bawat kilos niya ay tila nangyayari sa ilalim ng tubig, mabigat, mabagal at puno ng sakit. Tumingin siya sa sahig, kung saan nakahandusay ang kanyang biyanan, may hawak na walang laman na bote ng pills at isang liham na punong-puno ng kasinungalingan. Sa sulat na iyon, pinalalabas ni Doña Consolacion na ang kalupitan at pagmamaltrato ni Francesca ang nagtulak sa kanya sa gilid ng bangin ng kawalang pag-asa. Tristan, makinig ka muna. Bago ko lang dinala ang pagkaing ito, ang mahinang tugon ni Francesca. Ang kanyang boses ay parang isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Ngunit bago pa niya matapos ang pangungusap, naramdaman niya ang malakas na pagtulak ni Tristan sa kanyang balikat. Sumadsad ang kanyang likod sa malamig at matigas na pader ng silid. Listen to what to your lies. Bulyaw ni Tristan. Habang nalilisik ang mga mata, ang lalaking minsang nangako sa kanya ng proteksyon ay siya na ngayong nagdudulot ng pinakamalalim na sugat. My mother is dying because of you. Habang nagpapakapagod ako sa kumpanya, unti-unti mo palang pinapatay ang pamilya ko dito sa loob ng bahay. Hindi na makahinga si Francesca. Ang bawat salita ni Tristan ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Doña Consolacion na nakapikit, ngunit napansin niya ang bahagyang panginginig ng mga pilik mata nito. Isang acting, isang masamang palabas. Pero sa mga mata ni Tristan, si Francesca ang kontrabida at ang kanyang ina ang biktima. Nanigas ang buong katawan ni Francesca. Ramdam niya ang pag-akyat ng init ng luha sa kanyang mga mata, ngunit pinigil niya ito. Ang kanyang mga dulo ng daliri ay namamanhid at ang tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng isang malaking sakuna. Ang bawat sulok ng mansyong ito na itinuring niyang tahanan sa loob ng 7 taon ay biglang naging isang banyagang lugar na puno ng panganib. Get out, ang malamig na utos ni Tristan. Ang galit sa kanyang boses ay napalitan ng isang nakapanlulumong kawalan ng pakiramdam. Hindi ko na kayang makita ang mukha mo. You are a curse to the illustre family. Tumingin si Francesca sa bintana, kung saan ang langit ay nagsisimula ng magdilim. Isang katanungan ang pabalik-balik na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang malungkot na awit na walang katapusan. Sa gitna ng lahat ng sakripisyo ko, sa gitna ng pag-ibig na ibinigay ko nang walang tira. Ganito ba talaga ang halaga ng isang katulad ko? Hanggang kailan ko kailangang ubusin ang sarili ko para sa mga taong hindi kailanman ako itinuring na tao? Tumalikod siya at dahan-dahang lumabas ng silid. Ang tunog ng sarili niyang mga hakbang ay tila tunog ng pagguho ng kanyang buong mundo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit isa lang ang sigurado, ang gabing ito ay simula pa lamang ng isang mahabang paglalakbay sa dilim. Nasaan ang anak ko, Tristan? Sumagot ka. Nasaan si Nathan? Ang boses ni Francesca ay basag, puno ng desperasyon na tanging isang ina lamang ang makakaunawa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng barong ni Tristan, tila ba ito na lamang ang huling salbabida sa gitna ng isang rumagasang baha. Sa kabila ng sakit ng sampal at ng malupit na pagtaboy sa kanya kanina, ang balitang hindi nakarating si Nathan sa paaralan ay nagpabagsak sa huling pader ng kanyang katatagan. Ang bawat segundo ng katahimikan ni Tristan ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang binubaon sa kanyang lalamunan. Tiningnan lamang siya ni Tristan ng may halong pandidiri. Marahas niyang tinipis ang mga kamay ng asawa. Ngayon ay nagmamaang-maangan ka. Pagkatapos mong saktan si mama, gagamitin mo ang anak natin para makakuha ng simpatya. You're pathetic, Francesca. Tristan, I'm begging you, tumawag ang teacher niya, hindi siya nakapasok. 1 oras na siyang missing.
Ang mga luha ni Francesca ay hindi na mapigil ang pag-agos bumabakas sa kanyang namumutlang pisngi. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Sa kanyang isipan paulit-ulit na naglalaro ang mukha ng kanyang 6 na taong gulang na anak, ang masayahing tawa nito ang maliliit na kamay na laging humahawak sa kanyang mukha bago matulog. Sa gitna ng tension ang malakas na pag-vibrate ng cellphone ni Tristan sa ibabaw ng marmol na lamesa ay bumasag sa kanilang pagtatalo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Francesca. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Tristan mula sa galit ay naging isang huwad na gulat. Unknown number bulong ni Tristan. Ngunit bago pa niya ito masagot, ay narinig nila ang isang boses mula sa speaker. Isang boses na galing sa ilalim ng lupa. Malamig at walang emosyon. 100 milyong piso ilustre. 100 milyon kapalit ng buhay ng tagapagmana mo. Huwag kayong tatawag ng pulis kung gusto niyo pang makita ang bata. Nabuwal si Francesca sa sahig. Ang kanyang tuhod ay nawalan ng lakas. At ang lamig ng tiles ay tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang anak, ang kanyang buhay, ay nasa panganib. Ngunit sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang maliit na bagay sa ilalim ng sofa ang kumuha ng kanyang atensyon. Ito ang lunchbox ni Nathan na may disenyong paborito nitong superhero. Dahan-dahan niya itong kinuha at nanginginig na niyakap. Nathan, anak! Bulong niya sa hangin. Sa loob ng lunchbox nakita niya ang isang maliit na drawing. Isang larawan ng kanilang pamilya, si Tristan, si Francesca at si Nathan na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Ang simpleng guhit na iyon ay tila isang malupit na biro sa harap ng katotohanang nagkakagulo na ang kanilang tahanan. Tumayo si Tristan, ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng pagkabalisa. Wala tayong ganyang kalaking cash, Francesca. Alam mo ang financial situation ng kumpanya dahil sa mga ginawa mo. There's only one way to save him. Lumingon si Francesca, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa gitna ng luha. Anong ibig mong sabihin? The shares, Francesca. Iyong mga shares na iniwan sa iyo ni Papa. Pirmahan mo ang transfer papers. Ibebenta natin ang lahat para makuha ang ransom money. Yan lang ang tanging paraan para mabawi natin si Nathan. Ang boses ni Tristan ay mabilis, tila ba kanina pa niya ito inihanda. Isang matinding kaba ang gumapang sa batok ni Francesca. Sa gitna ng kanyang pighati, isang maliit na tinig sa kanyang isipan ang nagbabala. Tumingin siya kay Tristan at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, parang hindi niya kilala ang lalaking nasa harap niya. May kung anong kislap sa mga mata nito na hindi takot kundi isang madilim na pagkalkula. Pirmahan mo na, Francesca, ano ba? Mas mahalaga pa ba ang pera kaysa sa buhay ng anak natin? Sigaw ni Tristan habang inilalatag ang mga dokumento sa harap niya. Kinuha ni Francesca ang panulat, ang kanyang kamay ay nanginginig ng husto. Ngunit bago pa sumayad ang tinta sa papel, muling tumunog ang kanyang sariling cellphone sa loob ng bulsa. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw. Huwag kang maniniwala sa kanila. Ang lobo ay nasa loob mismo ng iyong kural. Napatigil si Francesca. Ang hininga niya ay naghabol. Tumingin siya kay Tristan pagkatapos ay sa dokumento at muli sa kanyang cellphone. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi, tila isang bagyong nagbabadyang sumabog. Bakit ka tumigil? Pirmahan mo na. Utos ni Tristan, ang kanyang pasensya ay malapit nang maubos. Ang kanyang kamay ay marahas na humawak sa balikat ni Francesca, sapat na para makaramdam siya ng hapdi. Sa sandaling iyon, isang katanungan ang sumagi sa kanyang isipan. Sino ang tunay na kumuha kay Nathan? At gaano kalayo ang kayang gawin ng mga taong pinagkatiwalaan niya para lamang makuha ang lahat sa kanya? Paano mo pa nasisikmurang ipakita ang iyong mukha rito, Francesca? Pagkatapos ng ginawa mo sa biyenan mo, tila wala kang anumang bahid ng hiyang nararamdaman. Ang iyong mga salitang iyon mula kay Mrs. Villarreal, ang itinuturing na reyna ng mga socialite sa Forbes Park, ay tila isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng init ng katanghalian. Nakatayo si Francesca sa tapat ng gate ng kanilang subdivision, umaasang makakakuha ng tulong o kahit anong impormasyon tungkol sa kotseng kumuha kay Nathan. Ngunit sa halip na pakikiramay ang natanggap niya, ay ang mapanghusgang mga mata ng mga taong dati ay nakikipag-unahan sa pag-imbita sa kanya sa mga charity gala.
Yumuko si Francesca, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang bag. Mrs. Villarreal, hindi totoo ang mga balita. Nawawala ang anak ko. Si Nathan, baka may nakita kayo? Nawawala o sadyang itinago mo para makuha ang atensyon ni Tristan? Putol ng isa pang babae, si Marites, na kilala sa pagiging pinakamabilis magpakalat ng balita sa buong komunidad. Napanood namin ang post sa social media. Doña Consolacion is in the hospital, fighting for her life. At ikaw narito ka nag-iimbento ng kwento tungkol sa kidnap. How low can you go, Francesca? Ang bawat salita ay tila isang latayng latigo na tumatama sa kanyang pagkatao. Ang mga bulong-bulungan ay nagsimulang gumapang sa paligid niya, tila mga ahas na unti-unting pumupulupot sa kanyang leeg. Nararamdaman niya ang init ng mga titig na punong-puno ng pandidiri. Sa mundong ito ng mga mararangya, ang reputasyon ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan, at ang katotohanan ni Francesca ay matagal nang nilunod ng mga kasinungalingan ng pamilya Ilustre. Dahan-dahang tumalikod si Francesca, ang kanyang mga hakbang ay mabigat at tila walang patutunguhan. Ang kanyang dibdib ay sumisikip, bawat hininga ay isang pakikibaka. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang mga tawa ng mga tao, ang mga mapanirang salita na tila mga pako na ibinabaon sa kanyang dangal. Ito ang hiya, isang pasaning mas mabigat pa sa anumang bato, isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Naglakad siya patungo sa isang maliit na parke sa loob ng subdivision, malayo sa mga mapanghusgang mata. Doon sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, nakita niya ang isang maliit na sapatos na goma. Sapatos ni Nathan. Naiwan ito sa damuhan noong huling hapon na naglaro sila rito. Pinulot niya ito at nanginginig na idiniin sa kanyang puso. Ang amoy ng pawis at pagkabata ng kanyang anak ay humahalo sa amoy ng tuyong lupa. Nathan, pangako ng mommy, hahanapin kita. Bulong niya sa hangin habang ang isang luha ay pumatak sa sapatos. Ang kanyang pighati ay tila isang dagat na walang dalampasigan, ngunit sa gitna ng kadilimang ito, isang bagong pakiramdam ang nagsimulang sumibol, isang malamig na determinasyon. Kung ang buong mundo ay naniniwala sa kasinungalingan, siya ang magiging katotohanan. Pabalik na siya sa mansyon nang mapansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng library ni Tristan. Titigil sana siya para muling magmakaawa, ngunit isang tunog ang nagpatigil sa kanyang mundo. Hindi ito tunog ng iyak o ng pag-aalala. Ito ay ang tunog ng isang malakas at nakakalokong tawa. The Marites Network is doing its job perfectly, Clara. Ang boses ni Tristan puno ng kagalakan at tagumpay. Nagmumukhang demonyo si Francesca sa buong Manila. Konting-konti na lang pipirmahan na niya ang lahat ng documents. Hindi niya alam ang kidnapper ng anak niya ay nasa kabilang kwarto lang masayang naglalaro ng video games. Nanigas si Francesca. Ang sapatos ni Nathan ay muntik nang mahulog mula sa kanyang kamay. Ang kanyang hininga ay tila yelo na namuo sa kanyang lalamunan. Ang bawat hibla ng kanyang puso ay tila pinupunit ng isang hindi nakikitang kamay. Ang kanyang asawa, ang lalaking sinumpaan niyang mamahalin hanggang kamatayan, ay siya palang arkitekto ng kanyang pinakamalalang bangungot. Isang katanungan ang pilit na kumakawala sa kanyang isipan, tila isang sumpa na nais niyang isigaw sa langit. Paano nagawang paglaruan ng isang ama ang sariling anak para lamang sa pera, at hanggang saan ang kaya kong gawin para bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa akin? Sa mundong puno ng lason, akala ko ay nakahanap na ako ng lunas, ngunit isa rin pala itong mas matapang na kamandag. Sumandal si Francesca sa malamig na pader sa labas ng library. Ang kanyang hininga ay pigil at mababaw. Ang tunog ng pagtibok ng kanyang sariling puso ay tila isang nagngangalit na tambol na nagbabadyang ibigay ang kanyang kinaroroonan. Ang bawat tawa ni Tristan mula sa loob ng silid ay tila mga bubog na itinutusok sa kanyang pandinig. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang pumasok, at kalad ka rin ang asawa, ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato sa tindi ng pagkabigla. Dahan-dahan siyang umatras, ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa ibabaw ng makapal na alpombra. Kailangan niyang makaalis doon. Kailangan niyang makapag-isip. Ngunit sa kanyang pagpihit sa madilim na pasilyo, isang matangkad na anino ang humarang sa kanyang daan. Halos mapasigaw siya sa gulat
ngunit isang mainit at malambot na kamay ang mabilis na tumakip sa kanyang bibig. Shh! Francesca, it's me. It's Leandro, ang pabulong na boses ng lalaki puno ng pag-aalala at katiyakan. Naramdaman ni Francesca ang unti-unting pagluwag ng tensyon sa kanyang mga balikat. Si Leandro, ang kanyang abogado at matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Sa gitna ng bagyong ito, si Leandro ang tanging parola na nagbibigay sa kanya ng liwanag. Inalalayan siya nito patungo sa isang maliit na balcony na malayo sa library ni Tristan. Ang hangin sa labas ay malamig humahaplos sa kanyang namumutlang mukha. You look like you've seen a ghost, Cheska, malambot na wika ni Leandro, habang inaayos ang kanyang salamin. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabasa sa bawat emosyong dumadaloy sa mukha ni Francesca. I heard about what happened. I came as soon as I could. Leandro, si Nathan, si Tristan. Hindi matapos ni Francesca ang kanyang sasabihin dahil sa hikbi na nakabara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang buong pagkatao ay tila isang basong kristal na unti-unting nagkakadurog-durog. I know, I heard some rumors too. Sabi ni Leandro habang inilalapag ang isang tasa ng mainit na tsaa sa maliit na mesa sa kanilang pagitan. Ang usok mula sa tsaa ay dahan-dahang pumapaakyat sa hangin, tila isang sumasayaw na anino sa ilalim ng liwanag ng buwan. Inumin mo muna ito. You need to stay calm if you want to get your son back. Kinuha ni Francesca ang tasa, ang init nito ay tumagos sa kanyang nanginginig na mga palad. Isang sandali ng katahimikan ang namayani kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang kaluskos ng mga dahon sa hardin. Ang golden moment na ito, isang simpleng tasa ng tsaa sa gitna ng trahedya, ay tila nagbigay kay Francesca ng panandaliang lakas na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming araw. Leandro, I overheard them. Pag-amin ni Francesca, ang kanyang boses ay naging matigas at puno ng determinasyon. Tristan is behind Nathan's disappearance. It's all a show to get my shares. I need to fight back. Bahagyang kumunot ang noo ni Leandro, isang ekspresyong tila nagpapakita ng matinding pagkagulat, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay may isang kislap na hindi mapaliwanag. Are you sure, Cheska? That's a very serious accusation. If you're right, then we need to be very careful. Tristan is dangerous when cornered. Help me, Leandro. You're the only one I can trust. Ang pagsusumamo ni Francesca habang mahigpit na hinahawakan ang braso ng abogado. I will, Cheska. I promise. I will protect you and Nathan, tugon ni Leandro. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa takot ni Francesca. Give me access to all your personal files and the secret vault papers. I will restructure everything so Tristan can't touch a single centavo. We will build a legal fortress that even he can't break. Tumango si Francesca, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ngunit habang tumatalikod si Leandro para kumuha ng ilang dokumento sa kanyang bag, isang maliit na bagay, ang aksidenteng nahulog mula sa bulsa ng kanyang Amerikana. Ito ay isang gintong cufflink na may disenyong pamilyar kay Francesca, isang disenyong tanging ang mga lalaki lamang ng pamilya ilustre ang meron. Napatigil ang tibok ng puso ni Francesca. Isang katanungan ang biglang sumagi sa kanyang isipan, tila isang malamig na hininga sa kanyang batok. Paano nagkaroon si Leandro ng isang bagay na pagmamay-ari lamang ng mga ilustre at ano pa ang mga lihim na itinatago ng lalaking itinuturing niyang huling pag-asa? Cheska, are you okay? Tanong ni Leandro habang mabilis na pinupulot ang cufflink at itinatago ito ng may bahagyang pagkataranta. Napilitang ngumiti si Francesca, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na kasing tiwala ng dati. Yes, I'm just tired, Leandro. I'm just very tired. Habang pinapanood niya ang pag-alis ni Leandro sa dilim na ramdaman ni Francesca, ang isang bagong uri ng pangamba sa larong ito ng buhay at kamatayan. Sino nga ba ang tunay na kakampi? At sino ang mapagpanggap na kaibigan na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para ibigay ang huling saksak? Ang bawat bahay ay may mga kalansay na itinatago sa loob ng cabinet, ngunit ang mansyong ito ay tila itinayo sa ibabaw ng isang libingan ng mga kasinungalingan. Ang dilim ng gabi ay tila isang malapot na tinta na bumabalot sa buong mansyon ng mga ilustre. Habang ang lahat ay natutulog na o nagpapanggap na natutulog, si Francesca
ay dahan-dahang lumabas mula sa kanyang silid. Ang kanyang mga paa ay hubad damang-dama ang lamig ng sahig na tila humihigop sa init ng kanyang katawan. Hindi siya gumamit ng ilaw. Ang tanging gabay niya ay ang malamig na sinag ng buwan na tumatagos sa malalaking bintana, nagbibigay ng mga kakaibang hugis sa mga antigong kagamitan sa paligid. Tumuloy siya sa silid-aklatan ni Doña Consolacion, ang lugar na itinuturing na banal. Sa loob ng bahay, kung saan bawal pumasok ang sinuman, nang walang pahintulot. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay agad na sumalubong sa kanya isang amoy na tila nagmumula sa nakaraan. Gamit ang isang maliit na flashlight, sinimulan niyang halughugin ang mga cabinet sa ilalim ng malaking lamesang Lara. Sa isang sulok sa likod ng mga makakapal na libro ng dasal, nakakita siya ng isang maliit na vault na bahagyang nakabukas. Tila sa pagmamadali ni Doña Consolacion na magpanggap na nagpapakamatay, nakalimutan nitong i-lock ang kanyang mga lihim. Sa loob nito, hindi mga alahas ang nakita ni Francesca, kundi mga tumpok ng pulang papel. Demand letters. Bulong ni Francesca, ang kanyang hininga ay naging mabilis. Ang mga dokumento ay puno ng mga babala mula sa iba't ibang bangko at mga pribadong nagpapautang. Milyon-milyong piso ang utang ng mga ilustre. Ang kanilang kumpanya, ang kanilang marangyang pamumuhay, at maging ang mansyong ito ay nakasangla na pala. Sila ay mga dambuhalang may paanayari sa putik, isang malakas na tulak na lamang at guguho na ang lahat. Napaupo si Francesca sa sahig, ang alikabok ay dumikit sa kanyang puting pantulog, ngunit hindi niya ito pinansin. Isang alaala ang biglang sumagi sa kanya, isang golden moment. Noong bagong kasal pa lamang sila ni Tristan. Naalala niya kung paano siya tiningnan ng kanyang ama bago ito pumanaw. Ang sabi nito, ang mga ilustre ay parang gintong kabaong seska. Maganda sa labas pero mabulok sa loob. Noon akala niya ay inggit lang iyon ng kanyang ama. Ngayon ang bawat salitang iyon ay tila isang sumpa na natupad. Kaya pala kailangan nila ang mga shares ko, sabi niya sa kanyang sarili, habang ang galit ay unti-unting pumapalit sa kanyang pighati. Hindi ito tungkol sa pamilya. Hindi ito tungkol kay Nathan. Ito ay tungkol sa pananatili ng kanilang huwad na kapangyarihan. Isang mahinang kaluskos mula sa labas ng pinto ang nagpatigil sa kanyang mundo. Mabilis niyang pinatay ang flashlight at sumiksik sa ilalim ng malaking lamesa. Ang tunog ng mga yabag ay mabagal at maingat, tila isang magnanakaw na naglalakad sa sarili niyang bahay. Nakita ni Francesca ang isang pares ng makintab na sapatos na huminto sa tapat ng lamesa. Nanatili siyang walang kibo, ang kanyang puso ay tila sasabog na sa sobrang kaba. Pagkalipas ng ilang minuto, na tila ba tumagal ng isang siglo, ang mga yabag ay muling lumayo. Dahan-dahang sumilip si Francesca mula sa kanyang pinagtataguan. Sa dulo ng madilim na pasilyo, nakita niya ang isang anino na lumabas mula sa silid ni Doña Consolacion, ang silid kung saan dapat ay nagpapagaling ang matanda mula sa pagpapakamatay. Ang aninong iyon ay matangkad, pamilyar ang tindig, at may dalang isang itim na folder. Nang tumama ang bahagyang liwanag sa mukha nito, halos mapatili si Francesca. Si Leandro. Bakit lumabas si Leandro mula sa silid ng kanyang biyenan sa kalagitnaan ng gabi? At bakit ang nag-aagaw buhay na si Doña Consolacion ay tila may kakayahang makipagpulong ng palihim sa kanyang abogado? Isang katanungan ang nagiwan ng malalim na sugat sa kanyang isipan. Sino ba talaga ang kinakalaban niya at gaano kalalim ang pagkabaon ng patalim na itinusok ni Leandro sa kanyang likuran? Ang hapagkainan ay dapat na lugar ng pasasalamat at pagsasama-sama, ngunit ngayong gabi ito ay naging altar ng sakripisyo, kung saan ang dangal ni Francesca ang nakahain sa gitna. Ang bango ng nilutong ulam, ang mamahaling steak, at ang mga imported na alak ay tila isang masangsang na amoy para sa kanya. Ang bawat kalansing ng pilak na kubyerto sa porcelain na pinggan ay tila tunog ng nagbabadyang pagguho. Sa kabisera ay nakaupo si Doña Consolacion na nakasuot pa ng mamahaling silk na bata de banyo at may puting benda sa noo, tila isang reynang nagpapagaling mula sa isang madugong digmaan. Sa kanyang kanan ay si Tristan na hindi mapakali at panay ang tingin sa kanyang relo. At sa kanyang kaliwa si Leandro na nakasuot ng kanyang karaniwang maayos na suit. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng profesionalismo na tila walang kinalaman sa kanyang pagbisita
sa silid ng matanda kagabi. Kain na, Francesca. Baka lumamig ang pagkain, ang malamig na paanyaya ni Doña Consolacion. Ang kanyang boses ay mahina, tila hirap magsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at mapanuri. Kailangan mong magpalakas para sa paghahanap kay Nathan. Hindi sumagot si Francesca. Tiningnan niya ang kanyang pagkain, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila nagsara. Ang bawat subo ng mga taong nasa paligid niya ay tila isang insulto sa kanyang nagdurusa na puso. Alam niya ang totoo, alam niya ang mga utang, alam niya ang lihim na pag-uusap, ngunit kailangan niyang magtiis. Kailangan niyang maghintay. Cheska, na pag-usapan na natin ito, Tan. Simula ni Tristan na ibinaba ang kanyang tinidor nang may bahagyang puwersa. Leandro has prepared the final papers. All the assets will be moved to a protected trust. This is the only way para ma-release ang funds for Nathan's ransom. We're running out of time. Protected trust. Pag-uulit ni Francesca ang kanyang boses ay patagwalang anumang bahid ng takot. O pambayad sa mga utang ninyo na matagal nyo nang itinatago, tumigil ang lahat sa pagkain. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mukha ni Doña Consolacion ay tila naging abo sa tindi ng gulat, habang si Tristan ay agad na tumayo, ang kanyang mga kamao ay nakadiin sa lamesa. What did you just say? Bulyaw ni Tristan. Bago pa man makasagot si Francesca, naramdaman niya ang isang mahinang haplos sa kanyang kamay sa ilalim ng lamesa. Ang mga daliri ni Nanay Rosa, ang matandang may bahay na nag-alaga sa kanya mula nang dumating siya sa mansyong ito, ay magaspang, ngunit puno ng init. Ang haplos na yon, isang lihim na pagkakaisa, ay tila nagbigay kay Francesca ng lakas na kailangan niya para hindi manginig sa harap ng mga lobo. Tristan, maupo ka, utos ni Leandro. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon, ngunit may awtoridad. Tumingin siya kay Francesca nang may mapaglarong ngiti. Francesca, I understand your paranoia. Stress can do that to a person. But we are here to help you. Pirmahan mo na ito at matatapos na ang lahat ng paghihirap mo. Nilapag ni Leandro ang isang gintong panulat sa tabi ng mga dokumento. Ang makinang natinta nito ay tila isang pangako ng kalayaan, ngunit para kay Francesca ito ay ang kadenang papatay sa kanya. Dahan-dahang kinuha ni Francesca ang panulat. Ang lamig ng metal ay tumagos sa kanyang balat. Tumingin siya kay Doña Consolacion na ngayon ay nagpapanggap na hinihingal, pagkatapos ay kay Tristan na tila handa nang sumabog sa galit. Ipinatong niya ang dulo ng panulat sa papel. Ang lahat ay nakatingin, ang kanilang mga hininga ay tila pinigil. Sa loob ng ilang segundo, ang tanging maririnig ay ang mahinang pagtibok ng wall clock sa likuran. Ngunit sa halip na isulat ang kanyang pangalan, tiningnan ni Francesca si Tristan nang diretso sa mga mata, isang tingin na puno ng apoy na hindi nila kailanman nakita sa kanya. Tristan, tawag niya sa pangalan ng asawa, ang kanyang boses ay tila isang babala mula sa kailaliman ng dagat. If I sign this, will I really get my son back? Or will I just be signing my own death warrant from the people I once called my family? Bago pa man makasagot si Tristan, binitawan ni Francesca ang panulat na gumulong sa ibabaw ng lamesa at tumigil sa tapat ng baso ng alak ni Leandro. Ang hininga ni Francesca ay malalim, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Ang pagtitiis ay tapos na, at ang tunay na laro ay magsisimula na ngayon. Ang katahimikan sa hapag ay hindi ang kapayapaan ng pag-unawa, kundi ang bigat ng isang paparating na sakuna. Pagkatapos ng matapang na pahayag ni Francesca, ang hangin sa loob ng silid ay tila naging kuryente na nagbabadyang sumabog. Ang bawat hininga ni Tristan ay naging malalim at mabilis, isang malinaw na senyales ng galit na hindi na kayang pigilin ng anumang sutla o gintong kagamitan sa paligid. Hallucinations death warrant. Ang tawa ni Tristan ay maikli at puno ng pangungutya, isang tunog na parang pagkiskis ng bakal sa semento. Cheska, you are losing your mind. Ang sobrang pag-aalala mo kay Nathan ay ginagawa kang paranoid. Wala kaming ibang iniisip kundi ang kaligtasan ng anak natin. Enough, Tristan, putol ni Doña Consolacion. Ang kanyang boses ay nanginginig sa hina, habang hawak-hawak ang kanyang dibdib. Hayaan mo siya. Kung ayaw niyang maniwala sa sarili niyang pamilya, kung ayaw niyang iligtas ang sarili niyang dugo, wala na tayong magagawa. May God forgive you, Francesca. Tumayo si Francesca, ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo.
Hindi na siya padadala sa mga peking luha ng matanda. I'm tired. Magpapahinga na ako. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid kainan, ngunit sa halip na dumiretso sa kanyang kwarto, huminto siya sa dilim ng pasilyo. Sa kanyang palad ay may hawak siyang isang maliit na digital recorder, isang kagamitang itinago niya sa loob ng isang florera na nasa likod lamang ng upuan ni Leandro bago pa man magsimula ang hapunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, ngunit ang kanyang isipan ay kasing talim ng labaha. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig niya ang pagsasara ng malaking pinto ng dining hall. Ang tunog ng mga yabag ni Tristan at Leandro ay papalapit sa library. Mabilis na nagtago si Francesca sa likod ng isang malaking kurtina. Ang kanyang hininga ay pinigil hanggang sa sumakit ang kanyang dibdib. Nang masiguro niyang nakapasok na ang dalawa, dahan-dahan siyang bumalik sa dining hall para kunin ang recorder. Ang silid ay amoy alak at natirang pagkain, isang amoy na tila sumisimbolo sa nabulok na relasyon ng pamilya Ilustre. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang pindutin niya ang play at ilapit ang device sa kanyang tainga. She's getting smarter, Leandro. Halos mabisto niya tayo kanina. Ang boses ni Tristan wala na ang bakas ng galit palit ng isang malamig na pagkalkula. Don't worry, Tristan. Fear is a powerful tool. Tugon ni Leandro, ang kanyang boses ay kalmado, tila nagdidikta ng isang business proposal. Hayaan mo siyang mag-isip na may control siya. But the planong itim is already in motion. The moment she signs the final transfer tomorrow, the kidnap drama ends. Nathan comes back and Francesca, well, she becomes irrelevant. We will frame her for the financial loss of the company. Siya ang magiging scapegoat ng lahat ng utang ni Doña Consolacion. And the boy, tanong ni Tristan. Nathan will stay with your mother. Palalabasin natin na si Francesca ay isang pabayang ina na muntik nang ikamatay ng sariling anak dahil sa kanyang kapabayaan. Sabi ni Leandro, kasunod ang isang mahinang kalansing ng baso, tila nagaganap ang isang tagay ng tagumpay. Napahawak si Francesca sa gilid ng mesa para hindi mabuwal. Ang kanyang buong mundo ay tila umiikot. Ang planong itim ay hindi lamang para sa pera. Ito ay para tuluyan siyang burahin sa buhay ng kanyang anak, para tadtarin ang kanyang dangal hanggang sa wala nang matira. Ang golden moment ng katotohanan ay dumating sa kanya sa gitna ng amoy ng napanis na pagkain. Natanto niya na ang mga taong ito ay hindi lamang mga magnanakaw, kundi mga mamamatay tao ng kaluluwa. Isang malakas na kalabog ng pinto mula sa itaas ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang tunog ng mga hakbang ay pababa na sa hagdan. Nasaan ang recorder? Nasaan si Francesca? Ang boses ni Doña Consolacion, puno ng bagsik at wala na ang anumang bahid ng sakit. Mabilis na itinago ni Francesca ang device sa loob ng kanyang damit. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa dilim. Alam na nila. Alam na nilang may nakikinig. Isang katanungan ang pilit na gumagapang sa kanyang isipan habang naghahanap siya ng matataguan. Saan ako tatakbo kung ang bawat sulok ng bahay na ito ay may mga mata, at sino ang magliligtas sa akin kung ang batas mismo ay hawak ng aking kaaway? Ang bawat yabag sa pasilyo ay tila isang hatol ng kamatayan na umaalingaw sa pandinig ni Francesca. Sa gitna ng dilim, ang kanyang katawan ay nanginginig hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa tindi ng pagtataksil na kanyang natuklasan. Ang recorder na nasa loob ng kanyang damit ay tila nagbabaga, isang ebidensyang maaari niyang ikamatay kung hindi siya mag-iingat. Narinig ko ang kaluskos sa dining hall. Tristan, siguraduhin mong wala siyang naitatago. Ang boses ni Doña Consolacion ay puno ng awtoridad. Malayo sa boses ng isang matandang nag-aagaw buhay kanina lamang. Mabilis na kumilos si Francesca. Sa halip na tumakbo palayo, pumasok siya sa kusina at kumuha ng isang basong tubig. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Tristan na may nanlilisik na mga mata, nakita niya si Francesca na nakasandal sa lababo, ang buhok ay gulo-gulo at ang mga mata ay namumula sa pag-iyak. Isang huwad na imahe ng isang babaeng tuluyan nang nawalan ng pag-asa. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Tristan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Pinagmasdan niya ang bawat sulok ng kusina, tila naghahanap ng anumang kahina-hinala. Hindi ako makatulog. Ang anak ko, Tristan, hindi ko na kaya. Hikbi ni Francesca, ang kanyang boses ay sadyang ginawa niyang pause at basag. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pighati sa sandaling iyon,
Hindi para sa kanya kundi para sa kaligtasan ni Nathan. I'll sign everything. Just please ibalik niyo na sa akin ang anak ko. Wala na akong pakialam sa kumpanya. Wala na akong pakialam sa perang iyon. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Tristan. Ang golden moment ng kanyang tagumpay ay tila dumating na. Lumapit siya kay Francesca at hinawakan ang baba nito pilit na iniharap ang kanyang muka. Now you're talking, Cheska. Bakit kailangan mo pang pahirapan ang sarili mo? You should have done this days ago. Inakay siya ni Tristan pabalik sa library. Doon naghihintay si Leandro at Doña Consolacion. Ang matanda ay nakaupo sa kanyang paboritong silya. Ang mukha ay puno ng mapait na tagumpay. Inilapag ni Leandro ang mga dokumento sa lamesa, ang mga papel na maglilipat ng lahat ng pagmamay-ari ni Francesca patungo sa isang trust fund na kontrolado ng mga ilustre. Siguraduhin mo lang na babalik si Nathan nang walang galos, Leandro. Bulong ni Francesca habang hawak ang panulat. You have my word, Francesca. We just want what's best for the family. Tugon ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan. Sa bawat pirma na inilalagay ni Francesca, nararamdaman niya ang pagguho ng kanyang dating buhay. Ngunit sa likod ng kanyang mga luha, ang kanyang isipan ay kasing talim ng kidlat. Ang mga dokumentong pinipirmahan niya ay ang mga fake papers na inihanda niya bilang panangga, mga papel na mukhang legal ngunit may mga butas na tanging siya lamang ang nakakaalam. Pagkatapos ng huling pirma, uminom si Tristan ng alak at tumawa ng malakas. Finally, the Valderrama fortune is back where it belongs. Now where is my son? Matigas na tanong ni Francesca. He's safe, Cheska. Dadalhin siya rito bukas ng umaga, sabi ni Tristan. Habang tinitingnan ang isang text message sa kanyang cellphone. Hindi sinasadyang nakita ni Francesca ang pangalan ng nag-send, Marites. Ang kanyang kaibigang socialite pala ang katuwang ni Tristan sa pagtatago sa bata. Magpahinga ka na, Francesca. You look like a mess, sabi ni Doña Consolacion nang may halong pambabastos. Simula bukas, kailangan mong maghanda. We have a lot of explanations to make to the press about your mental instability. Bumalik si Francesca sa kanyang silid, ngunit bago niya isara ang pinto, narinig niya ang bulungan ni Tristan at Leandro sa hallway. Isasama natin siya sa cruise sa Makalawa, di ba? Tanong ni Tristan. Yes, and she's not coming back, Tristan. Isang aksidente sa gitna ng dagat. Walang makakahanap sa kanya. The suicide note is already prepared, Hunt. Sagot ni Leandro. Nanigas ang buong pagkatao ni Francesca sa likod ng pinto. Ang kanyang hininga ay tila naging yelo. Hindi lamang pera ang gusto nila. Gusto nilang tuluyang mawala siya sa mundo. Ang pighati ay napalitan ng isang nakakabulag na galit. Dahan-dahan niyang inilabas ang recorder mula sa kanyang damit at nanginginig na idiniin ito sa kanyang dibdib. Isang katanungan ang pabalik-balik na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na handa na niyang pakawalan. Kung ang kamatayan ang nakalaan sa akin, sino ang mas unang lalamunin ng apoy? Ang biktima na wala nang mawawala o ang mga kriminal na akala ay hawak na nila ang langit? Pasharp pad. Ang lamig ng gabi ay tila nanunuot sa bawat butas ng balat ni Francesca, ngunit ang laso ng narinig niyang balak na pagpaslang ay mas higit na nagpapatigas sa kanyang puso. Naglalakad siya sa madilim na pasilyo patungo sa quarters ng mga katulong, ang kanyang mga hakbang ay tila paglutang ng isang kaluluwang ligaw. Ang bawat anino sa dingding ay tila isang kamay na handang sumakal sa kanya. Sa dulo ng maliit na kusina, nakita niya ang isang mahinang liwanag mula sa isang maliit na lampara. Doon nakaupo si Nanay Rosa, tila hinihintay ang kanyang pagdating. Ang amoy ng sariwang luyang nilalaga ay humahalo sa amoy ng lumang kahoy, isang amoy na biglang nagpabalik kay Francesca sa mga araw ng kanyang kabataan. Sa probinsya bago pa man siya naging isang bilanggo sa gintong hawla ng mga ilustre. Cheska, anak, halika rito, ang malambot na tawag ni Nanay Rosa. Ang boses nito ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayelong gabi. Nang maramdaman ni Francesca ang magaspang at kulubot na mga kamay ng matanda, na yumayakap sa kanya tuluyan nang bumigay ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa balikat ni Nanay Rosa at humagulgol ng walang tunog. Ang bawat luha ay tila paglalabas ng lahat ng sakit, takot at dumi na ipinalunok sa kanya ng pamilya ilustre. Alam ko, anak,
Alam ko ang lahat, bulong ni Nanay Rosa, habang hinahaplos ang buhok ni Francesca. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Ang puno ng Valderrama ay hindi basta-basta natitumba ng hangin. May katibayan ng iyong dugo na hindi nila kailanman mauunawaan. Kinuha ni Nanay Rosa ang isang maliit na box na yari sa lata, kinakalawang na ang gilid nito at nakabalot sa isang lumang telang katsa. Inilapag niya ito sa harap ni Francesca. Ibinilin ito ng tatay mo bago siya mawala. Sabi niya, ibigay ko ito sa iyo kapag ang lahat ng pinto ay sarado na at ang tanging natitirang ilaw ay ang sarili mong paninindigan. Dahan-dahang binuksan ni Francesca ang lata. Ang tunog ng pagkiskis ng kalawangin na takip ay tila isang tinig mula sa nakaraan. Sa loob nito ay may isang lumang susi, isang liham at isang USB drive na nakabalot sa plastic. Ngunit ang kumuha ng kanyang atensyon ay ang isang maliit na litrato ng kanyang ama na nakatayo sa harap ng kanilang dating ancestral house, mukhang matatag at puno ng dangal. Ang Valderrama Holdings ay hindi lamang kumpanya Seska. Ito ay ang dangal ng iyong pamilya. Sabi ni Nanay Rosa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng lampara. Gamitin mo ang talinong ibinigay sa iyo. Huwag mong hayaang ang mga buwayang iyon ang maghari sa mundong itinayo ng tatay mo. Sa sandaling iyon, ang golden moment, sa loob ng madilim na kusina, naramdaman ni Francesca ang unti-unting pagbabalik ng kanyang lakas. Ang pighati ay naging puot at ang puot ay naging isang malamig na estratehiya. Tumingin siya sa USB drive. Alam niyang ito ang huling baraha na iniwan ng kanyang ama, isang lihim na maaaring sumunog sa buong pundasyon ng mga ilustre. Nanay Rosa, kailangan kong makaalis dito bukas. Hindi para tumakas kundi para lumaban. Matigas na wika ni Francesca habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang biktima. Ito ay mukha ng isang reynang handang bawiin ang kanyang korona. Aalis na sana si Francesca para bumalik sa kanyang silid nang marinig niya ang marahas na pagbukas ng pinto ng kusina. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang malakas na babala sa gitna ng katahimikan. Anong ginagawa mo rito sa oras na ito, Francesca? Ang boses ni Leandro ay malamig at puno ng suspisya. Nakatayo siya sa pintuan, ng kanyang anino ay mahaba at tila bumabalot sa buong silid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa latang hawak ni Francesca, isang tingin na tila naghahanap ng anumang kahinaan. Nagugutom lang ako, Leandro. Masama na ba ang kumain ngayon? Tugon ni Francesca, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na hindi niya ipakita kanina. Lumapit si Leandro, ang kanyang mga hakbang ay mabagal at maingat. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa amoy ng luyang niluluto ni Nanay Rosa. Gusto ko lang ipaalala sa'yo, huwag kang gagawa ng anumang hakbang na pagsisihan mo. Tomorrow is a big day, be a good girl, and Nathan will be fine. Habang pinagmamasdan ni Francesca ang pag-alis ni Leandro, isang katanungan ang pabalik-balik na kumakatok sa kanyang isipan, tila isang babala sa gitna ng dilim. Ano ang nakatago sa USB drive na ito na handang protektahan ni Nanay Rosa sa loob ng mahabang panahon, at sapat na ba ito para mapatumba ang isang imperyong itinayo sa mga kasinungalingan bago pa man ako tuluyang lamunin ng dagat? Akala ko ikaw ang aking sandigan, Leandro, ngunit ikaw pala ang talim na matagal nang naghihintay na ibaon sa aking likuran. Ang boses ni Francesca sa loob ng kanyang isipan ay tila isang sumpa habang nakaupo siya sa sahig ng kanyang madilim na silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng kanyang lumang laptop na matagal na niyang itinago sa ilalim ng kutsyon. Ang USB drive na ibinigay ni Nanay Rosa ay tila isang susi sa impyerno. Habang binubuksan niya ang bawat file, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na halos hindi niya makontrol ang mouse. Tumigil ang kanyang hininga nang makita ang isang scan document, isang lumang birth certificate mula sa isang maliit na bayan sa probinsya. Ang pangalan ng bata ay Leandro Ilustre. Ang pangalan ng ina ay Consolacion Ilustre. Ang pangalan ng ama ay ang yumaong asawa ni Consolacion. Hindi maaari bulong ni Francesca. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyo, tila ba na puno ng buhangin. Leandro is Tristan's brother, ang anak na itinago ni Consolacion sa loob ng 30 taon. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsimulang magtugma. Kaya pala ganoon na lamang ang tiwala ng matanda kay Leandro.
Kaya pala ganoon kabilis makuha ng abogado ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang mga shares. Hindi lamang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng lahat ng ari-arian sa tunay na dugong ilustre, habang siya ang Valderrama ay itinuturing lamang na isang dumi na kailangang linisin. Naalala niya ang isang golden moment ilang taon na ang nakalilipas nung namatay ang kanyang ama. Si Leandro ang umiyak kasabay niya. Si Leandro ang humawak sa kanyang kamay at nagsabing, "Seska, I will treat you like my own sister. I will never let anyone hurt you." Ang alaala ng katapatang iyon ay tila isang malakas na sampal sa kanyang mukha ngayong gabi. Ang bawat salita, bawat yakap at bawat payo ni Leandro ay bahagi lamang ng isang masalimuot na pagmamanipula. "How could you do this to me?" Hikbi ni Francesca habang idinidiin ang kanyang noo sa keyboard. Ang sakit ay hindi na lamang galit. Ito ay isang malalim na pighati sa pagkawala ng tanging taong inakala niyang tunay na nagmamahal sa kanya bilang kaibigan. Ang katahimikan ng gabi ay binuwag ng marahang pag-ikot ng knob ng kanyang pinto. Ang tunog ng pagpihit ng bakal ay tila isang babala. Mabilis na isinara ni Francesca ang laptop at itinago ito sa ilalim ng kumot, ngunit huli na ang lahat para pigilan ang kanyang mga luha. Bumukas ang pinto at ang liwanag mula sa hallway ay nagpakita ng anino ng isang lalaki. "Cheska, I saw the light under your door." Ang boses ni Leandro ay malumanay ngunit ngayon bawat titik nito ay tila isang ahas na gumagapang sa balat ni Francesca. Hindi sumagot si Francesca. Nanatili siyang nakatalikod pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban. Lumapit si Leandro, ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa ibabaw ng carpet. Naramdaman ni Francesca ang pag-upo nito sa gilid ng kanyang kama. "Alam kong natatakot ka para sa bukas. But trust me, everything will be over soon." Sabi ni Leandro habang iniabot ang kanyang kamay para haplusin ang balikat ni Francesca. Mabilis na umiwas si Francesca at tumayo. Hinarap niya ang abogado, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa dilim. "You're right, Leandro. Everything will be over soon. Pero bago iyon gusto kong malaman, masaya ba ang pakiramdam na itanggi ang sarili mong pangalan para lamang sa kayamanan?" Napatigil si Leandro. Ang kanyang mukha ay nawalan ng anumang emosyon, tila isang maskara ng semento. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi, tila isang bagyong nagbabadyang sumabog. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa aircon ay tila nagdadala ng amoy ng kamatayan. "You were never supposed to find that." Francesca, ang boses ni Leandro ay biglang nagbago. Wala na ang malambot na tono, napalitan ito ng isang malamig at nakakapangilabot na awtoridad. "Masyado kang matalino para sa sarili mong ikabubuti. Ngayon kailangan kong bilisan ang ating schedule." Isang katanungan ang pabalik-balik na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Francesca habang nakikita niyang inilalabas ni Leandro ang kanyang cellphone para tumawag. Sino ang mas nakakatakot, ang asawang harap-harapan kang sinasaktan o ang kapatid na nagkukubli sa likod ng isang mapagkandiling kaibigan? "Amad, huwag ka nang mag-abalang tumingin sa pinto, Francesca. Wala ka nang pupuntahan. Dito na nagtatapos ang pagiging matalino mo." Ang boses ni Tristan ay bumasag sa nakakabinging katahimikan ng luma at maalikabok na bodega sa dulo ng pier. Ang bawat salita niya ay tila isang malupit na hatol na nagpabigat sa hanging amoy kalawang at dagat. Nakatayo si Francesca sa gitna ng malawak na silid, ang kanyang manipis na silk na pantulog, ang mismong regalo sa kanya ni Tristan noong anibersaryo nila, ay tila isang puting bandila ng pagsuko sa gitna ng kadiliman. Isang malupit na kabalintunaan na ang simbolong ito ng pag-ibig ang suot niya sa sandaling balak siyang tapusin ng lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Dahan-dahang lumabas si Tristan, mula sa anino ang kanyang mukha ay bahagyang naiilawan ng malamig na sinag ng buwan na tumatagos sa butas-butas na bubong ng bodega. Sa kanyang kamay ang hawak na bakal ay tila nagniningning ng may masamang balak. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa semento ay lumilikha ng tunog na tila isang mabagal na martsa patungo sa bitayan. "Tristan, bakit kailangan mong gawin ito?" Ang boses ni Francesca ay mahina, ngunit may taglay na kakaibang tibay. Hindi siya nanginig. "Si Nathan, nasaan ang anak ko? Yan lang ang tanging mahalaga sa akin. Si Nathan ay ligtas hanggat sumusunod ka. Pero masyado kang maraming nalalaman, Seska."
Tugon ni Tristan habang dahan-dahang itinatapat ang dulo ng bakal sa direksyon ni Francesca. Sabi ni Leandro na hanap mo raw ang katotohanan. Bakit hindi ka na lang kasi nanahimik? Bakit kailangan mo pang maging Valderrama sa gitna ng mga ilustre? Naramdaman ni Francesca ang unti-unting pagmamanhid ng kanyang mga paa. Tila ba ang lamig ng semento ay umaakyat na sa kanyang puso. Ang bawat hininga niya ay isang pakikibaka. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na humihingi ng saklolo sa isang lugar na walang makakarinig. Ngunit sa gitna ng takot isang imahe, ang malinaw na lumitaw sa kanyang isipan, ang mukha ni Nathan habang natutulog. Biglang inilabas ni Francesca mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at gusot na papel, isang drawing ni Nathan. Iyon ang kanyang golden moment, sa kabila ng hininga ng kamatayan, na nasa harap niya itinuwid niya ang kanyang likod. Hindi siya yumuko, hindi siya nagmakaawa. Ang kanyang dangal ay tila isang invisible na baluti na bumabalot sa kanyang pagkatao. Hindi dahil sa Valderrama ako, Tristan, kundi dahil tao ako. Ang matapang na sagot ni Francesca, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng dilim. Inakala ninyong ang pag-ibig ko ay kahinaan. Inakala ninyong ang pananahimik ko ay katangahan. Pero ang pag-ibig ng isang ina at ang dangal ng isang Valderrama ay hindi kailanman kayang bayaran ng mga nakaw na yaman ninyo. Isang malakas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tristan, isang tunog na puno ng pagkasuklam at kawalang pag-asa. Dangal sa mundong ito, Francesca, ang pera ang tanging dangal. At ngayong gabi ang lahat ng sayo ay magiging akin na, kasama ang katahimikan mo. Dahan-dahang itinaas ni Tristan ang kanyang kamay, ang kanyang daliri ay nagsimulang gumalaw sa tapat ng gatilyo. Ang tunog ng pag-click ng bakal ay tila isang huling babala sa katahimikan ng gabi. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip, at ang buong mundo ay tila naghihintay sa isang malagim na pagtatapos. Tumingin si Francesca sa huling pagkakataon sa drawing ni Nathan, at pagkatapos ay diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Ang kanyang huling iniisip ay hindi tungkol sa takot, kundi isang katanungang tila isang sumpa na iiwan niya sa mundong ito. Kung ang aking buhay ang presyo ng iyong kasakiman, handa ka bang harapin ang multo ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi mo deserve? At paano mo titingnan ang iyong anak sa mga mata kapag nalaman niyang ang ama niya ang pumatay sa kanyang tanging liwanag tampasyadahan? Putok na Tristan. Kung sa tingin mo ay malulutas ng isang bala ang lahat ng utang at kasalanan ninyo, gawin mo na. Ang boses ni Francesca ay malamig, matatag, at walang bahid ang takot. Tila ba siya na ang nagmamay-ari ng oras sa loob ng madilim na bodegang iyon? Ang bawat salita niya ay tila yelo na dumikit sa balat ni Tristan, dahilan upang bahagyang manginig ang kamay nito na nakahawak sa bakal. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang paghampas ng mga alon sa labas at ang sariling mabilis na paghinga ni Tristan. Biglang bumukas ang pinto ng bodega at pumasok si Leandro, bitbit ang isang itim na folder. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Wala nang oras para sa dula-dulaan, Tristan. Let's finish this. Hawak na natin ang lahat. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Francesca, isang tunog na tila pagkabasag ng kristal sa gitna ng kadiliman. Hawak na ninyo ang lahat. Bakit hindi niyo muna buksan ang folder na iyan, Leandro? Tingnan niyo kung ano talaga ang ipinapirma niyo sa akin. Napakunot ang noo ni Leandro. Mabilis niyang binuksan ang folder sa ilalim ng malamig na liwanag ng kanyang cellphone. Habang binabasa niya ang mga huling pahina, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang mga papel ay halos mahulog mula sa kanyang pagkakahawak. What is this? This is not the transfer deed. This is a confession of liability. Ang boses ni Leandro ay naging matinis sa takot. You're right, Leandro, ang tugon ni Francesca. Habang dahan-dahang lumalapit sa kanila, hindi inaalintana ang bakal na nakatutok sa kanya. Ang pinirmahan ninyo ay ang pagsalo sa lahat ng utang at mga illegal na transaksyon ng mga ilustre sa nakalipas na 10 taon. I used the shell company you created to funnel all the liabilities. In short, Tristan, ikaw na ngayon ang may-ari ng isang kumpanyang baon sa bilyon-milyong utang at kasong plunder.
You, you trapped us, sigaw ni Tristan, ang kanyang mukha ay naging pula sa galit. I'll kill you, Francesca. I'll kill you. Too late, Tristan? Malamig na wika ni Francesca. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay binuwag ng tunog ng marahas na pagpreno ng mga sasakyan sa labas ng bodega. Ang tunog ng pag-ikot ng mga gulong sa graba ay tila isang babala ng paparating na hustisya. Ang mga ilaw na pula at asul ay nagsimulang sumilip sa mga siwang ng pader, nagbibigay ng isang nakakahilong kulay sa paligid. Ang tunog ng pagbagsak ng malaking pinto ng bodega ay umalingaw-ngaw kasunod, ang mga yabag ng maraming sapatos na tumatakbo patungo sa kanila. NBI, huwag kayong kikilos, ang malakas na utos na nagpabagsak sa huling pag-asa ni Tristan at Leandro. Binitawan ni Tristan ang kanyang hawak na bakal na lumikha ng isang matunog na kalansing sa semento bago ito gumulong palayo. Napaluhod si Leandro, ang kanyang mga mata ay tulala sa kawalan. Si Francesca ay nanatiling nakatayo, nang tuwid ang kanyang mukha ay tila isang rebulto ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ang golden moment ng kanyang tagumpay ay dumating hindi sa anyo ng karahasan, kundi sa anyo ng isang malalim na buntong hininga ng paglaya. Isang pamilyar na maliit na boses ang narinig mula sa likuran ng mga awtoridad. Mommy, mommy, nang makita ni Francesca si Nathan na tumatakbo patungo sa kanya ang huling pader ng kanyang pagiging matatag, ay tuluyan ng gumuho. Napaluhod siya at sinalubong ang kanyang anak ng isang mahigpit na yakap. Ang amoy ng buhok ni Nathan, ang init ng maliit nitong katawan, ay tila isang gamot na naghilom sa lahat ng sugat ng kanyang puso. Nathan, anak, nandito na si Mommy, hikbi niya habang idinidiin ang kanyang mukha sa balikat ng bata. Habang inilalabas sina Tristan at Leandro na may mga posas sa kamay, lumingon si Tristan kay Francesca. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Isang katanungan ang pabalik-balik na umaaling-awngaw sa isipan ni Francesca habang pinapanood ang paglubog ng mga bituin. Ngayong gumuho na ang imperyo ng mga ilustre. Paano ko itatayo ang isang mundong malaya sa takot para sa aking anak? At sapat na ba ang hustisyang ito para burahin ang pait ng 7 taong pagkakabilanggo sa kanilang mga kasinungalingan? Nanay Rosa, ihanda mo ang aking pinakamahal na tea set. Parating na ang aking mga anak, dala ang buong mundo sa kanilang mga palad. Ang boses ni Doña Consolacion ay puno ng kagalakan habang nakaupo siya sa kanyang trono sa gitna ng malawak na sala. Nakasuot siya ng kanyang pinakamagandang terno, ang mga alahas sa kanyang leeg at daliri ay nagniningning sa ilalim ng dambuhalang chandelier. Para sa kanya, ang gabing ito ang simula ng isang bagong yugto kung saan ang pamilya ilustre ang muling maghahari sa Forbes Park. Ang bawat sulok ng mansyon ay amoy mamahaling pabango, isang amoy na tila sumisimbolo sa tagumpay na inakala niyang hawak na nila. Ngunit ang katahimikan ng mansyon ay binuwag ng tunog ng marahas na paghinto ng mga sasakyan sa labas. Ang tunog ng pag-apak ng mabibigat na sapatos sa graba ay tila isang babala na hindi inasahan ng matanda. Nang bumukas ang malaking pinto, hindi sina Tristan at Leandro ang pumasok, kundi mga lalaking naka-uniforme ng National Bureau of Investigation, kasunod ang isang pamilyar na anino. Doña Consolacion Ilustre, mayroon kaming warrant of arrest para sa iyo. Ang boses ng opisyal ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa buong silid. Nabitawan ni Doña Consolacion ang kanyang hawak na abaniko na lumikha ng isang mahinang tunog sa makintab na sahig. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila naging isang tuyong papel. Anong kabastusan ito? Hindi niyo ba kilala kung sino ang kinakausap ninyo, Tristan, Leandro? Nasaan kayo? Dahan-dahang humakbang si Francesca mula sa likuran ng mga opisyal. Hawak niya ang kamay ni Nathan na mahigpit na nakakapit sa kanya. Ang kanyang tindig ay puno ng dangal malayo sa biktima na inakala ni Consolacion na madali niyang madudurog. Wala sila rito, Mama. O baka dapat kong sabihing wala na sila sa posisyong iligtas ka. Kasalukuyan na silang nagpapaliwanag sa presinto tungkol sa inyong planong itim. Ikaw na ahas ka. Sigaw ni Consolacion, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng galit at takot. Sinubukan niyang tumayo para sugurin si Francesca, ngunit ang kanyang mga tuhod
ay nawalan ng lakas. Napaupo siya pabalik sa kanyang silya. Ang kanyang mga hiyas ay tila naging mga kadenang nagpapabigat sa kanya. Sa labas ng gate ng mansyon, ang mga ilaw ng mga cellphone ay nagsimulang kumislap. Ang mga marites na dating kasalo ni Consolacion sa tsaa ay naroon na kinukunan ng video ang kanyang pagbagsak. Ang mga bulong na dati ay papuri ay napalitan ng mga pangungutya. Tingnan nyo ang reyna ng Forbes Park, isa palang kriminal, ang rinig na sabi ni Mrs. Villarreal mula sa kalsada. Isang golden moment ang namagitan sa gitna ng kaguluhan. Nilapitan ni Nanay Rosa si Consolacion at inabutan ito ng isang basong tubig. Tiningnan ng matanda ang katulong ng may halong pandidiri, ngunit nakita niya sa mga mata ni Rosa ang isang bagay na mas masakit pa sa galit ang awa. Isang malalim at tapat na awa para sa isang taong mayaman sa pera, ngunit salat sa pagmamahal. Tapos na ang palabas, Mama. Malamig na wika ni Francesca habang pinagmamasdan ang mga tauhan ng NBI na nagsimulang maglagay ng dilaw na tape sa paligid ng mga ari-arian. Ang bahay na ito ang kumpanya at maging ang dangal na ipinagmamalaki ninyo, lahat iyan ay itinayo sa buhangin. At ngayong gabi ang tubig ng katotohanan ay tuluyan ng tinangay ang lahat. Habang inaalalayan si Doña Consolacion, palabas ng kanyang sariling mansyon ang tunog ng kanyang mga hikbi, ay humalo sa tunog ng tawanan ng mga tao sa labas. Ang dating mapagmataas na matanda ay tila lumiit naging isang kaawa-awang anino ng kanyang dating sarili. Hindi siya binalingan ng tingin ni Francesca. Ang kanyang pansin ay nakatuon lamang kay Nathan, ang kanyang tanging tunay na kayamanan. Isang katanungan ang naiwan sa hangin habang ang malaking pinto ng mansyon ay huling isinara. Kapag ang lahat ng ginto ay naglaho at ang tanging natira ay ang iyong mga kasalanan, sino ang tatayo sa tabi mo para pulutin ang mga piraso ng iyong nawasak na buhay? Hindi ko na kailangan ang inyong pangalan para kilalanin ng mundo ang aking tunay na halaga. Ang ginto ay nananatiling ginto kahit pabalutin ito ng putik at pait ng nakaraan. Nakatayo si Francesca sa tapat ng dambuhalang gusali ng kanilang kumpanya. Ang sikat ng araw ay tila isang mainit na basbas sa kanyang mukha, isang liwanag na matagal na niyang hindi naramdaman sa loob ng 7 taon ng pamumuhay sa ilalim ng anino ng mga ilustre. Ang tunog ng pagtanggal ng malalaking titik na tanso mula sa arko ng gusali, ang pangalang Illustre Group, ay tila isang himig ng paglaya. Ang bawat pagkiskis ng metal sa semento at ang pagbagsak ng mga titik sa lupa ay lumilikha ng isang mabigat na tunog na tila nagmamarka sa pagtatapos ng isang madilim na panahon. Sa harap ng maraming reporter at mga camera na kumikislap, hindi ang mukha ng isang sawi o talunang babae ang nakita ng publiko. Nakasuot si Francesca ng isang simpleng puting suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Nathan na ngayon ay masigla na at hawak ang isang maliit na bandila. Mula sa araw na ito, ang kumpanyang ito ay hindi natatawaging Illustre Group. Ang pahayag ni Francesca, ang kanyang boses, ay matatag at umaalingaw sa buong paligid sa tulong ng mga mikropono. Ibinabalik ko ang dangal ng aking ama. Welcome to Valderrama Holdings. Isang bulong-bulungan ang dumaan sa hanay ng mga reporter. Ang mga marites na dati ay humuhusga sa kanya ay tila natahimik, ang kanilang mga cellphone ay nakatutok na ngayon sa isang babaeng muling bumangon mula sa sarili niyang abo. Ang golden moment ng kanyang muling pagsilang ay hindi lamang tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay ang sandaling binitiwan niya ang lahat ng pait at pinili niyang magsimulang muli ng may malinis na budhi. Mrs. Illustre, I mean Miss Valderrama, sigaw ng isang reporter. Ano ang masasabi niyo sa naging hatol sa inyong asawa at sa kanyang kapatid? Ngumiti ng bahagya si Francesca. Ang hustisya ay hindi kailanman natutulog kahit pamukhang huli na ang pagdating nito. Para sa akin, ang pinakamalaking parusa sa kanila ay hindi ang rehas, kundi ang katotohanang kailangan nilang mabuhay sa piling ng kanilang sariling mga konsensya. Pagkatapos ng press conference, pumasok si Francesca sa loob ng kanyang bagong opisina. Ang amoy ng pintura at bagong gamit ay humahalo sa amoy ng mga bulaklak na ipinadala ng kanyang mga empleyadong nanatiling tapat sa kanya. Naupo siya sa kanyang silya, ang kanyang likod ay sumandal sa malambot na leather. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib,
isang hininga na hindi napigil, hindi natakot. Ngunit ang kanyang kapayapaan ay panandali ang nagulo nang may ilapag ang kanyang sekretarya na isang sobre sa kanyang lamesa. Ang sobre ay yari sa murang papel, may selyo ng piitan, at ang sulat kamay sa labas ay pamilyar na pamilyar sa kanya. Sulat kamay ni Leandro. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila isang kaluskos sa gitna ng tahimik na silid. Ang nakasulat sa loob ay maikli lamang ngunit sapat na para magpabilis muli ng tibok ng kanyang puso. Cheska, akala mo ba ay tapos na ang lahat? May isang lihim pa si Doña Consolacion na hindi mo nahanap sa USB drive. Ang tunay na dahilan kung bakit kanya kinuha para kay Tristan. Hindi dahil sa yaman mo, kundi dahil sa kasalanang nagawa ng tatay mo sa amin 30 taon na ang nakalilipas. Magkita tayo sa araw ng dalaw. Nanigas si Francesca habang hawak ang sulat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang lamig ay muling gumapang sa kanyang batok. Isang katanungan ang pabalik-balik na kumakatok sa kanyang isipan, tila isang bagyong hindi pa tuluyang lumilipas. Tapos na nga ba talaga ang laban o ang aking tagumpay ay isa lamang maikling pahinga bago ang pagharap sa isang nakaraang hindi ko kailanman inakala na mayroon ng aking sariling pamilya. Minsan ang katotohanan ay hindi isang lunas na nagpapagaling, kundi isang apoy na sumusunog sa lahat ng iyong pinaniniwalaan para lamang magbigay daan sa isang mas matibay na pundasyon. Ang huling hakbang ni Francesca sa loob ng kulungan ay tila pinakamabigat sa lahat. Ang amoy ng malamig na semento, ang tunog ng pagpihit ng mga kandado, at ang nakatutulig na katahimikan ng mga pasilyo ay tila humihigop sa kanyang lakas. Sa kabilang panig ng makapal na salamin nakaupo si Leandro. Wala na ang kislap ng kanyang mamahaling suit. Suot na niya ang kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. Ang kanyang mukha ay tapat na sumasalamin sa kanyang pagkatalo, maputla payat at puno ng pait. Nandito ka na, Cheska? Ang boses ni Leandro sa telepono ay basag tila isang tuyong dahon na nadudurog. Akala ko ay mas pipiliin mong mamuhay sa kasinungalingan. Tapusin na natin ito, Leandro. Matigas na sagot ni Francesca habang idinidiin ang kanyang daliri sa malamig na salamin. Anong lihim ang sinasabi mo tungkol sa tatay ko? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Leandro. Ikinuwento niya ang tungkol sa nakaraan na ang ama ni Francesca, ang nag-iisang tao na nakakaalam sa lihim na pagbubuntis ni Consolacion sa kanya noon. Inakala ni Consolacion na ipagkakalat ito ng ama ni Francesca kaya sinira nito ang reputasyon ng matanda sa negosyo 30 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang totoo na nalaman ni Leandro sa mga lumang sulat ay pinrotektahan ng ama ni Francesca ang lihim na iyon hanggang sa huling sandali kahit pa ito ang naging dahilan ng sarili nitong pagbagsak. Pinatay siya ng pride ni Mama Cheska. Bulong ni Leandro, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. At kinuha kanya para kay Tristan para lamang masiguradong ang yaman ng Valderrama ay babalik sa amin bilang pambayad sa insultong inakala niyang ginawa ng tatay mo. We were all pawns in her sick game of revenge. Napapikit si Francesca, ang kanyang mga luha ay pumatak sa kanyang pisngi. Ang golden moment ng pag-unawang ito ay tila isang kutsilyong humiwa sa kanyang puso, ngunit nagdala rin ito ng isang hindi maipaliwanag na kapayapaan. Ang kanyang ama ay nanatiling malinis ang dangal. Ang lahat ng paghihirap niya ay bunga ng isang maling hinala na naging lason sa loob ng 3 dekada. Patawad, Cheska. Ang huling salita ni Leandro bago siya inakay ng mga gwardya pabalik sa kanyang selda. Ang tunog ng pagkaladkad ng kanyang mga paa ay unti-unting naglaho sa dilim. Lumabas si Francesca sa gusali ng piitan. Sinalubong siya ng sariwang hangin at ang tanawin ng paglubog ng araw. Sa malayo nakita niya si Nanay Rosa na kalaro si Nathan sa loob ng kanilang sasakyan. Ang tawa ng kanyang anak ay tila isang musika na nagpawi sa lahat ng dilim ng nakaraan. Tumuloy sila sa sementeryo sa harap ng puntod ng kanyang ama. Doon inilabas ni Francesca ang sulat ni Leandro at ang USB drive. Gamit ang isang maliit na lighter, sinilaban niya ang mga ito. Ang tunog ng pagkakasunog ng papel at ang amoy ng usok ay tila isang ritual ng paglilinis. Pinanood niyang maging abo ang mga lihim na sumira sa kanyang pamilya. Tapos na, Tay. Malaya na tayo.
bulong niya habang inilalagay ang isang bungkos ng puting bulaklak sa ibabaw ng marmol. Habang papaalis sila sa sementeryo, napansin ni Francesca ang isang lalaking nakatayo sa di kalayuan malapit sa isang itim na sasakyan. Pamilyar ang tindig nito, matikas, may awtoridad, at may mga matang tila may sariling kwento ng pighati at tagumpay. Tumingin ang lalaki sa kanya at bahagyang tumango isang kilos na puno ng pagkilala bago ito pumasok sa sasakyan at dahan-dahang lumayo. Isang katanungan ang pabalik-balik na gumagapang sa isipan ni Francesca habang yakap niya si Nathan sa backseat. Sino ang lalaking iyon na tila kanina pa nagmamasid at sa muling pagbubukas ng pinto ng aking buhay? Handa na ba akong harapin ang isang bagong kabanata na hindi na idinidikta ng takot, kundi ng pag-asang matagal ko nang kinalimutan? Ang umaga sa lumang ancestral house ng mga Valderrama sa probinsya ay puno ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait ng tadhana kay Francesca. Ang sikat ng araw ay marahang tumatagos sa mga bintanang yari sa kapis. Nagbibigay ng gintong liwanag sa sahig na yari sa nara na kasing kinis ng salamin. Ang amoy ng sariwang kape at sinangag ay humahalo sa halimuyak ng mga sampagita sa hardin, isang amoy na tila nagpapahiwatig na ang bawat sugat ay may panahon ng paghilom. Sa gitna ng malawak na beranda, nakaupo si Francesca habang pinapanood si Nathan na masayang naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga kasama si Nanay Rosa. Ang tunog ng tawa ng kanyang anak ay tila isang banal na himig na bumura sa lahat ng ingay ng nakaraan. Ang golden moment na ito, isang simpleng umaga na walang takot, walang kasinungalingan, at walang mabigat na pasanin sa dibdib, ang kanyang pinakamalaking tagumpay. "Mommy, look, ang laki na ng itinanim nating halaman," sigaw ni Nathan habang ipinapakita ang isang maliit na sapling na unti-unti nang sumisibol mula sa itim na lupa. Ngumiti si Francesca, isang ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. "Parang ikaw yan, Nathan," matatag at laging humaharap sa liwanag. Sa kanyang tabi sa ibabaw ng maliit na mesa ay may isang pahayagan. Ang balita sa loob ay tungkol sa pinal na desisyon ng hukuman si Tristan at Leandro ay mananatili sa loob ng pitan sa loob ng mahabang panahon. Si Doña Consolacion naman, mula sa pagiging reyna ng Forbes Park, ay nakatira na ngayon sa isang maliit at madilim na paupahan mag-isa at nilayuan ng lahat ng mga taong dati ay nakapaligid sa kanya. Ang karma ay hindi isang mabilis na kidlat, kundi isang mabagal at masakit na pag-ani sa itinanim na kasamaan. Napabuntong hininga si Francesca. Kung tatanungin siya kung napatawad na niya sila, ang sagot ay hindi ang paglimot, kundi ang pagpili na huwag nang bitbitin ng galit. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong sumira sa kanya, kundi para sa sarili niyang kaluluwa, upang ang gintong tanikala ng pait ay tuluyan ng maputol. Nakatagpo na siya ng kapayapaan, hindi dahil nakuha niya ang lahat ng yaman, kundi dahil nahanap niya muli ang kanyang sarili sa gitna ng pagkakadurog. Ang bawat karanasan niya ay nagsilbing aral na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kakatapang lumaban, kundi sa kung gaano kakatatag tumindig pagkatapos ng bawat pagkabuwal. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang bilangguan, at ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi sa mga taong handang manatili sa tabi mo kahit wala na ang kinang ng yaman. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang gate. Lumabas ang lalaking nakita niya sa sementeryo noon. Si Gabriel, ang matapat na kaibigan ng kanyang ama, na lihim na tumulong sa kanya para makuha ang mga ebidensya laban sa mga ilustre. Tumingin si Gabriel sa kanya ng may malalim na paghanga. Ang pagdating nito ay tila isang pangako ng isang bagong kabanata, isang kabanata kung saan ang pag-ibig ay hindi na isang banta, kundi isang pahinga. "Handa ka na ba para sa bagong simula, Francesca?" Ang tanong ni Gabriel, ang boses ay puno ng init at pag-asa. Tumango si Francesca habang hinahaplos ang buhok ni Nathan na tumakbo patungo sa kanya. Ang hangin ay humihip ng malumanay, tila isang mahabanging haplos ng langit. "Higit pa sa handa, Gabriel. Dahil sa pagkakataong ito, ako na ang nagsusulat ng sarili kong kwento." Habang ang araw ay patuloy na sumisikat ng mataas ang anino ng nakaraan, ay tuluyan ng naglaho, iniwan ng isang babaeng malaya, isang inang nagmamahal, at isang Valderrama na muling nagbigay puri sa kanyang pangalan. Ang paglalakbay ay mahaba at masakit,
Ngunit sa dulo nito, nahanap niya ang pinakamahalagang hiyas sa lahat, ang kalayaan ng kanyang puso. Ang bawat paghampas ng hanging probinsya at ang payapang tawa ni Nathan sa ilalim ng puno ng mangga ay nagsisilbing patunay na pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo, may isang tahimik na umagang laging naghihintay sa atin. Sa wakas, ang pait ng nakaraan ay naging bahagi na lamang ng isang malungkot na alaala na hindi na muling makakasugat sa ating bida. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin. Hanggang sa huling sandali ng paglalakbay na ito ni Francesca. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang bahaging hinarap ni Francesca, ang dulo ng bakal ni Tristan sa madilim na bodega, hindi ko mapigilang mapaluha at mabitawan ang aking panulat. Ramdam ko ang hapdi ng bawat patak ng kanyang luha at ang pagkadurog ng isang tiwalang binuo sa loob ng maraming taon. Ang bawat salita sa kwentong ito ay hinugot ko mula sa mga totoong karanasan ng pagsasakripisyo at muling pagbangon na nasaksihan ko sa ating lipunan. Kaya't ang bawat emosyong narinig ninyo ay may bahagi ng aking puso at matagal na pananaliksik sa buhay. Tandaan ninyo, ang ating dangal ay tulad ng isang luma at kinalawang na latang kahon. Maaari itong magmukhang luma at balewala sa paningin ng iba, ngunit sa loob nito ay matatagpuan ang mga gintong lihim at lakas na hindi kailanman kayang nakawi ng sinuman. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Francesca, pipiliin niyo rin bang sunugin ang lahat ng pait ng nakaraan para lamang sa inyong kapayapaan? Nais ko ring malaman, nasaan kayo ngayon habang nakikinig sa kwentong ito? Marahil ay nagluluto kayo ng hapunan para sa pamilya, o kaya naman ay nagpapahinga sa gitna ng inyong trabaho. Ibahagi ninyo sa akin ang inyong mga kwento sa comment section. Dahil naniniwala akong bawat isa sa inyo ay may sariling laban na pinagtatagumpayan. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating kwento kung ito ay nagbigay ng kahit kaunting liwanag sa inyong puso ngayong araw. Naway manatili kayong matatag at puno ng pag-asa sa paghabi ng inyong sariling tadhana. Maraming salamat at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Pamagat ng kwento, gintong tanikala ng panlilinlang, ang muling pagbangon ni Francesca. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin at magbigay ng positibong mensahe sa mga mambabasa at tagapakinig.